At alam ko po, nasa puso po natin ito, ng Panginoon po ang giver natin. Amen po ba yun? Of course, we do the hard work. Nasa atin po ang gawa, pero nasa Diyos po ang awa. Nasa Kanya po ang pabor, nasa Kanya po ang pagpapala. Kaya po pala, pag tayo po ay pinagpala ng Diyos, huwag po tayong makalimot. Amen po ba yun? Amen. Huwag po natin siyang kalimutan, kundi lagi po natin siyang pasalamatan. How do you respond to God when He allows you to harvest? Paano po ba natin pasalamatan ng Diyos? Marahil ang iba po sa atin, nakapagpundar na po ng magandang bahay, meron na po kayo sasakyan sa Pilipinas, nakapagtapos na yung mga anak. Paano po ba tayo magre-respond? Pag ine-enjoy mo na, marahil dati nagtitipid-tipid ka, ngayon hindi ka na ganun katipid ngayon. At marahil masabi natin, komportable na po ang ating pong buhay. Unlike before na talagang grabe po yung sakripisyo natin. Paano po ba tayo mag-respond when God will bless us? It may vary because there are 3 types of harvest. At ito pong 3 types of harvest may be 3 types of seasons dahil baka magkakaiba po tayo ng season na pinagdadaanan ngayon. Unang-una po, pag nagtanim po tayo, meron pong harvest na tinatawag po nating expected. Sabi nga po nila, what you sow, you shall reap. Kung anong yung tinanim, iyong haanihin. Sabi po ni Pablo in 2 Corinthians 9 verse 6, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ito po ay napaka-basic principle po ng Bible. Pag ikaw daw po ay nagtanim ng konti, ang aanihin mo ay konti din. Kung ang tinanim mo ay marami, ang aanihin mo ay marami. Kaya mahirap pag nagtanim ka ng konti, tapos nag-i-expect ka ng marami. Tama po ba? Mahirap naman na yung sahod mo kinukumpare mo sa sahod ng iba. Tama po ba yun? When we... Hello, sounds. Yun, okay. Mahirap naman po na tayo po ay nag-i-expect na mag-receive ng hindi natin pinaghirapan. Kung anong tinanim, yun po ang ating aanihin. But when we receive, of course, syempre, tayo po ay nagtatrabaho, tayo po yung nagsasakripisyo. At when we receive the fruit of our labor, be mindful that you don't take credit of your success. Of course, that's your efforts. Of course, ito po yung ating pong pinaghirapan, pero ang Diyos po ang nagbigay po ng abilidad. Ang Diyos po nagbigay ng lakas, siya po nagbukas ng mga pintuan. Marami pong nagnanais pong magkaroon po ng trabaho, makapunta po ng abroad. Hindi lahat nabibigyan, kaya po huwag natin kalimutan ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Never forget to give God all the glory. The second type, ang gusto natin. When God gives you more than expected. Wow. Yan. Sino pong gusto nang naranasan yung ganyan? Amen. Pagka may bonus pa, may Christmas bonus, may kung pwede lang sana, may holiday bonus, overtime pay, more than expected. Ganun po ba rito? Christmas, more than expected. You reap more than what you sow. Napakasarap niyan, ano? Mas marami kang tinanim mas marami kang inani kaysa sa iyong tinanim. Sabi po sa Ephesians 3:20, now to Him, kaya bang gawin niya ng Diyos? Yes. Because He is able to do exceedingly, abundantly, above all that what we could ask or think. Kaya pala, minsan yung budget mo, sa accounting mo, sa budgeting mo, kulang. Pero at the end of the month, at the end of the day, kasya, may sobra pa, may pagmamahal, may pedicure pa. Wow! Yung sinasabi ni Pastor Nor kanina na, ano tawag natin mo pa sa? Ganda budget. Wow, ganda budget. May extra pa. Lalo na pag pauwi na ng Pilipinas. Yan, kaya parating si Mr. Diyan lumalabas yan mga ganda expense. Yan. God gives more than expected. Our minds cannot comprehend paano po natin naitatawid yung mga pangangailangan. Sapat lang sana, pero sumusobra pa. Why? Because God is able, kaya ng Diyos magbigay ng sobra-sobra sa bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So when God gives you more than what you expect, ano po ba ang ating pong response? Sana po ang response natin ay generosity. Generosity. God gives us more because He wants us to be a channel of blessings to others.
Alam niyo po, ito pong aking observation, mas pinagpapala ng Diyos ang mas mapagbigay. Kasi hindi ko po sinasabing hindi niya pinagpapala yung hindi mapagbigay, pero iba ang blessing ng mapagbigay. Amen. Kaya nga po sabi sa Bible, subukan niyo ako, sabi ng Panginoon. Try me. You cannot outgive me. If you're generous, I will give you more and more and more. Sabi po sa Proverbs, a book of wisdom, meron daw po isa, there is one who is free in giving. Mapagbigay, pero lalo siyang yumayaman. And there is one who keeps what he should give. Tinatago niya yung dapat niyang ibigay, pero ang ending, nangangailangan siya. Magkaibang tao. Verse 25, the man who gives much will have much. And he who helps others will be helped himself. Alam niyo po, meron pong dangal, may honor po sa salitang helper. Minsan po, pag tinawag tayo, domestic helper, the word helper is very important. Alam niyo po, when we help, tayo rin po ay tutulungan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, blessed to be a blessing. I-claim mo nga yan sa buhay mo ngayon, blessed to be a blessing. Praise God. Lahat po tayo gusto po nating ma-experience ito. We want to have more than what we expect. Kaya po yung two types, pero meron din po yung pangatlo. At I think ito po yung ayaw nating mangyari. When we receive less than expected. Parang humina na yung ating pong boses. Yung ganun pala, less than expected. Yung more, wow, grabe oh. Masaya, pero pag less, no? Ayaw natin ng less than expected. You did not reap what you expected to harvest. Tagal mo nagpagod, naghirap, nagtanim, nagsakripisyo, napunta sa wala. Less than what you expect. And this is where many people fail to be grateful. Alam niyo po, when God gives you yung pinaghirapan mo, thank you God. Amen? Amen. Pag ikaw po binigyan ng more than what you expect, more than sa pinagpaguran mo, thank you God. Pero when God gives you less than expected, Thank you, Lord. thank you Lord pa rin. Amen. Amen. Because there are many people who fail to be grateful at this. May season kasi na ganyan eh. Tama po ba? Hindi ko alam kung nakaka-relate po kayo, pero may season sa buhay na grabe yung ginawa mo pero hindi pa binigay ni Lord. Hindi pa niya tinodo. Parang hindi pa niya binibigay lahat. Marahil baka hindi natin ma-handle yung blessing. Marahil baka hindi natin alam paano siya, wala pa tayong wisdom, kaya hindi pa niya binibigay lahat. When we receive less than expected, dito po na-challenge ang pusong mapagpasalamat. Bakit? Siyempre napakahirap po kapag meron kang expectation. Ang taas ng expectation mo. Ganda. Sabi nga po nila, libre ang mangarap. Kaya mangangarap ka na lang, lubusin mo na, itodo mo na. Grabe. Taso, pag uwi ko, naka-BMW din ako. Di ba? Mga ganyan mga pangarap. Pag uwi ko, yung rep ko, sabi ni Pastor, yung rep ko, double door din. Wow. Ang tindi. Pero nung nabili na, sinaksak na, nakita na yung bill, ginawang cabinet. Ang taas ng expectation. Pero pag ito po lang yung ating reality, sa kadalasan, yung ating pong reality ay malayo sa ating expectation, tayo po ay nagkakaroon po ng disappointment. E totoo naman po yan. Siyempre, di ba kuya, kung ito ang gusto mong haircut, ayan. Kuya, di ba? Para bagay mo yung ganitong haircut, di ba? Pinakita mo yung picture, gusto ko yung ganitong gupit. Kuya Ryan, parang bagay mo ganito eh. Ano ba tawag yan? Pero pagkatapos mong gupitan, ganyan ang nangyari. Talagang iiyak ka, tama po ba? Hindi yan ang in-expect mo, di ba? O marahil, di ba, pag nakikita mo natin sa pagkain. Sa picture. Nasa si Ian. Sabi ni Ian kanina, Pastor, parang pwede tayo magreklamo sa sa front desk, sabi sa hotel. Bakit? Kasi doon sa room, merong what you see is what you get. Hindi naman ito yung what you get natin sa hotel. Sabi niya, pwede magreklamo. Bakit? Minsan malayo po yung reality sa expectation. Diba?
ba? Layo. Nasaan po talaga pag ganyan. Eh, lalo na po pag nag-sale, di ba? At nag-shopping, wow! Aba, namimili ka, pinapakita mo, gusto mo nga doon. Tapos yung pinadala mo na sa Pilipinas, nung sinuot na nung asawa mo, ay hindi niya kasya. Paano yun? Paano mo ibabalik na? Wow! Kasi baka, yung alam mong size niya, 3 years before, hindi na. Di ba? Napatawa ko si Brother Camille, di ba? Sabi na ako, praise ko. So, relax lang po na. Tawa-tawa lang. Expectation versus reality. Pag malayo po yan, talaga naman nagkakaroon po ng frustration. Sabi mo sa katabi mo, frustration. Padala ka ng pera, remittance, sabi matatapos na yung bahay mo ng ganito, ganyan. Sabi na talagang mapoprostrate ka. Pero sino po dito ang amin na-frustrate din siya minsan? Akala ko wala nga amin. Frustration is normal. Sabi mo sa katabi mo, normal. Siyempre naman, naghirap ka eh. Nagpagod ka. You want something in return. Normal. It's normal because we have emotions. And what I witnessed no po bilang pastor is some people cannot handle their frustrations. Be careful because yung frustration po, magiging ano po yan eh, disappointment. Ang hirap ano, gusto mong mabuting magulang pero ang layo mo. Diba? You invest, mag-frustrate ka, nakailang shift, diba? Disappointment. Pag hindi mo siya na-handle yung disappointment, magiging discouragement, parang ayaw mo na. Yung discouragement, pag lumala po yan, nagiging disheartenment. Ibig sabihin, this is where you give up already. Pero sabi ko sa Galatians, do not give up. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. This can be the challenge, no po. Ito pong challenge talaga when we receive less than expected. In life, sa totoo lang po, alam naman natin yan, all seasons are not good. Some seasons are good, some seasons are bad, some seasons are worse, some seasons are worst, better, or best. But what I do know is that in every season, God is faithful. God is always good. Amen. Palakpakan natin.